Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. It's update lang tayo. Sabi po ng DILG, they are now tracking Duterte's co-perpetrators. So, binabantayan na nila. Kumbaga, under surveillance na itong mga nasa listahan na co-perpetrators ni Duterte doon sa kanyang ginawang drug war nung kanilang administrasyon, yung kanilang tokhang, na kung saan dahil po doon sila po ay naharap sa crime against humanity. Kaya nga nandun si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil naharap na po siya sa kasong crime against humanity at dinidinig na po yan dyan po sa ICC. At ito po mga co-perpetrators ay at large pa po. So malamang at sa malamang ilang araw mula ngayon ay dumating po ang kanilang mga warrant of arrest. Ayan mga kababayan. Sino-sino ba mga kasama ron? Si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, alam na nagtatago na. Alam niya na baka matulad siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na bigla na lang damputin, isakay sa eroplano at ilipad yan po sa The Hague. Si Bongo naman, kasali rin sa co-perpetrators. Pero pumapasok pa sa Senado mga kababayan Kasi sinabi naman ng pamunuan ng Senado na kapag meron pang sesyon ay hindi pwedeng arestuin o kahit sinong senador. Kaya siguro pumapasok itong si Bongo. Pero sa tingin ko mga kababayan, kapag nagkaalaman na talagang meron ng warrant of arrest, baka gumaya din ito kay Bato de la Rosa. Kasi mga kababayan, ngayon, alam ko ngayon wala pong tiningnan ko yung Senate, wala po silang session sa ngayon. Wala po silang session ngayon. Di ko lang alam next week. Ayun ang bantayan natin, baka next week hindi na magpakita si Bongo. Kasi mahirap na, baka bigla siyang damputin. O kaya naman, baka matulad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya po ay dinampot, isinakay sa eroplano, ibinyay papuntang The Hague, March 11. Kaya nakakatakot tong March Nakakatakot yung March kasi ayun po yung buwan na kung saan nagkakadalahan po sa sa The Hague. Binibitbit po yung mga may kaso diyan sa ICC. Ang dami po nabanggit ng mga co-perpetrators. Kasama si Bato at si Bongo. Anong date ba ngayon? Anong date po ngayon? February 26, 2 araw na lang. Matatapos ang Pebrero, tapos Marso na. Siguro kinakabahan yung mga yan kapag dumadating yung March, no? Magmamarso na. Tapos eto na, hinihiring na si Duterte. Tapos nabanggit pa yung kanilang mga pangalan. Naku po. Susunod doon, alam na this, susunod doon, sila ay padadala na ng warrant of arrest. Hindi ko alam kung sabpina. Pero hindi sabpina kasi sa abroad yun So, warrant of arrest. Di ba? Kaya nga si Bato, atapang-atao, wala, atakbo Sabi niya dati, di ba? Haharapin niya at handa siyang magpakulong kasama si Duterte sa kulungan dyan sa ICC. Tapos ngayon atakbo katago So ayan mga kababayan, ay itong dalawa at yung kasama pa nilang iba, si Albayalde, sino pa si Danao, basta yung mga pangalang nabanggit sa ICC, sila po ay binabantayan po ng DILG. Bawat kilos nila kumbaga merong may camera nakatutok sa kanila sa kapunta Bongo. So ayan mga kababayan. At ito po yung binasa ko kanina. At ito mga kababayan, basahin ko lang ilang comments. Sabi, pakibilisan kasi pagpasok ng 2028 kayo naman ang magtatago-tago. Ano to, didilis. Trabahuhin na raw. Kasi pag trabahuhin na raw yung mga kalaban kasi pagdating daw ng 2028 yung mga nakapwesto ngayon ang magtatago. Parang sure siya na parang sure na siya na mananalo yung kandidato nila.
baka nga hindi pa makatakbo eh. Oh, 4 yung impeachment complaint laban sa kanya. Oh, hindi pa sure kung makakatakbo. Di ba? Tapos, isa pa. Diyan po ngayon sa Congress. Kanina lang binalita. Ito raw National Unity Party, NUP, na pangalawa sa pinakamalaking partido diyan po sa Congress. Sabi, hindi raw pipirma sa impeachment complaint kay Sara Duterte. Yun yung sabi. Pero alam niyo, sa tingin ko, kwento-kwento lang yan eh. Sa tingin ko, ano-ano lang yan. Joke lang yan. Sa tingin ko lang kasi hindi naman nila pwedeng sabihin na ngayon pa lang, talagang papabor na sila dito sa impeachment ni Sara Duterte. Siyempre, parang drama lang yan, may drama yan eh. Diba? Kasi kung pabor na pabor lahat, parang walang suspense. So maganda meron mo ng balita na, oy, may kukontra, dito ba tayo mga DDS, may kukontra, hindi matutuloy ang impeachment kay Sara Duterte. Pero hindi nila alam. Joke lang. Diba? Oh. Nasa North Cotabato daw yung isa. Kasama yung Holy Spirit. Para namang hindi ako sangayon. Kasi evil spirit po yung kasama nun, hindi po Holy Spirit. Ha? Oh. March, nag-withdraw sa ICC. March, nadala sa The Hague si Digong. Baka March nga din ang buwan ng dalawang yan. O, di ba? March, kaya nakakatakot yung March. Nakakatakot yung March. And now the end is near. Ayan, so meron ng warrant. Siguro meron na. Kasi alam niyo mga kababayan, tinatago nila, hindi nila pwedeng hindi nila pwedeng ibulgar. Saka binanggit na yung mga pangalan nila sa ICC mismo sa confirmation of charges. So ano pa ba? Ano pa ba tawag mo doon? Ha? So, sabi dito, ang tagal pa? ASAP dapat. Masyado na excited. Ito nga ating kababayan. Masyado excited. Hintayin lang natin. Ha? So, yan po yung update natin sa DILG. At ito, pag-usapan na rin natin mga kababayan. Etong si Cathy Binag. Kasi 'di ba nag-post siya ng fake news, mga kababayan. Nag-post siya ng fake news eh. Ngayon, meron siyang post sa kanyang account, Facebook account. Tingnan ko lang mga kababayan, sandali lang Open natin yung kanyang account. Cathy USB. Yan, USB. Cathy USB. Ito mga kababayan. Saan na ba? Ito. Ayan. Okay. Teka. Papakita lang ako sa inyo. May pinost kasi siya eh. Pagkatapos siya mag-post ng fake news, talaga namang meron siyang pinost na kung saan ako naman ay kinalabutan. Saan na ba yun? Nasaan na ba yun? Ito mga kababayan. Okay. Ito. Ayan po yung post niya. Cathy Binag. Pagkatapos siya mag-post ng fake news at siniraan niya yung mga kaanak nung biktima ng EJK ni Digong na kanyang idol, pagkatapos niyang siraan, pagkatapos gumawa ng larawan na peke, nilagyan ng bag na mamahalin para palabasin na mayayaman daw itong mga EJK nakaanak, eto, nag-post siya ng panalangin. Ako talaga kinikilabutan. Sa totoo lang, alam niyo mga kababayan, kinikilabutan talaga ako sa ginagawa na ito ni Binag eh. Although syempre tayo, may kanya-kanya tayong kumbaga accountable tayo sa Diyos, bawat isa sa atin. Pero nakikita kasi sa'yo yung ginagawa mo.
Tapos bigla mo sisiraan mo yung mga namatayan, naging biktima yung mga kaanak nila. Sisiraan mo, gagawan mo ng fake news. Sabi nga nung isang vlogger, kadiri yung ginawa mo, katibinag eh. At sabi ni Tony Palsis, ganun din. Kabastusan yung ginawa mo. Tapos biglang mag-heavenly father ka. Heavenly Father, I come before you today with an open heart and a quiet spirit. Hindi ko nababasahin guys Pero sa totoo lang, parang, alam mo yung hipokrito. Kasi, yung mga Pariseo na kumakalaban kay Kristo nung panahon niya, mga rin yan, mga reliyoso nagko-quote sa Bible, alam nila yung kasulatan. So, ganoon din yung mga Pariseo. Tapos, rin sila, nagbibigay ng alay, di ba, sa mga templo. Kumbaga, masasabi natin sila, reliyoso. Pero, hipokrito. Eto, nakikita ko rito, napaka-hipokrita mga kababayan. Duroy mo, sisiraan mo yung mga naging biktima. Tapos ngayon, biglang magpo-post ka. Heavenly Father, I come before you today with an open heart and a quiet spirit, seeking your presence in the midst of everything moving around me. You know the thoughts I've spoken in the past that lie ahead of me. Lord, I ask for your divine guidance. Tama naman yung panalangin niya Humingi ka ng guidance. Kasi mukhang kulang ka na ng guidance. Plastic mga kababayan napaka-plastic. Dapat hindi ka na nagpo-post ng ganito katibinag Dapat kung mananalangin ka, sarilinin mo na lang, hindi magpo-post ka ng ganyan pagkatapos mo magkalat ng fake news, pagkatapos mo manira sa mga tao na biktima ng tukhang. Bigla kang magiging makadiyos, mananalangin, ipopost mo pa yung panalangin mo sa social media. Napaka-plastic mo. Ano pinapakita mo na hipokrito ka? Abay, grabe naman yan. Napaka-hipokrito mo naman. Hindi ko lang na-save yung hindi ko lang na-save. Na-save ko ba yung teka lang guys Na-save ko ba yung sayang check ko lang kung na-post ko, na-save ko yung sinabi ng isang vlogger. Ay, hindi ko ata na-save, sayang. Ang ganda nung sinabi niya Kadiri daw itong si Kati Binag Pero mo, pagkatapos mo siraan, bigla ka mananalangin. Tinos ko nga sa Facebook yan Ibang klase. Ako naman kinikilabutan sa mga ginagawa nito mga didilis na ito. Pero yung mga kababayan, hindi ka ba kinikilabutan? Nag-post ako Ito, yan, Ayan, Ito yung post ko sa Facebook Sabi ko, hindi ka ba kinikilabutan pagkatapos mo magkalat ng fake news, biglang ganyan? Bigla kang parang, meron kang halo sa ulo. Akala mo makadiyos ka pagkatapos mo manira. Sabi dito ng mga nag-comment sa post ko, baka magliyab ka niyan. Demonyong nagkatawan tao. Ay, na maging DDS araw-araw tanga ka tanong mo kay Kati. Ayan Ayan mga kababayan. Sabi naman dito, ChatGPT, niya lang yan sus. Ay panalangin, ChatGPT pa rin. So ayan mga kababayan, etong si Kati Binag talaga naman, napaka-hipokrito. Pasensya ka na Miss Kati Binag, pero ang dating mo, hipokrito ka Pero mo, ilang oras after mo manira ng tao, magkalat ng fake news, mag-post ng maling impormasyon, ng peking litrato, bigla ka magsasabi ng ganyan. Heavenly Father, mananalangin ka. I-guide ka.
Siguro napansin niya, teka, parang mali na yung ano ko. Hindi na ata akong ginaguide ah. Mukhang demonyo na ata ang pumapasok sa utak ko ah. Kung ano-ano na sinasabi ko, kung ano-ano na ginagawa ko ah. Kaya siguro siya nanalangin ng ganun. Pero pangit eh, iba yung dating. Iba yung dating. Kaya sabi tuloy ng mga kababayan natin, napaka-plastic na ito, napaka-hipokrito. At nagpo-profess na siya isang Kristiyano. Pero yung ginagawa niya naman ay kontra dun sa kanyang pinoprofess na siya isang born-again Christian. So, ayan mga kababayan, yun lang pong update natin. Yung dalawa, si Bato at si Bongo, malamang magtatago na yan dahil kapag sila ay nadampot, baka maulit yung nangyari nung nakaraang Marso, parating na yung Marso, baka Marso din, mabitbit itong dalawa dyan sa dahig. At magiging 3 na sila. Masaya yun. Kasi, hindi na malungkot yung isa. Pwede na sila magtongit silang 3. Diba? Napakahirap naman nung mag-isa ka lang. At least ngayon, sila 3 na. O sa Marso pag nagkataon. At ito naman si Kati Binag, yan kapal din ang muka. Pagkatapos niyang mag-post ng paninira ng fake news, fake picture, ito, biglang nag-Heavenly Father. Pinost pa. Dapat nagsarili ka na lang. Kung pansin mo na medyo, teka, parang iba na yung mga ginagawa ko. Kasi nangihingi na siya ng guidance eh. Ibig sabihin, feeling niya, nawawala na siya. Naliligaw na siya ng landas. Siguro nanalangin. So, yan lang po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.